Hallelujah, 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 Hallelujah. Si Kristo naging tao, Hari ng langit at mundo, sa Kanya'y manalig tayo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Matapos mapakain ang 5,000 lalaki, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa Betsaida sa kabilang ibayo ng lawa, samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis nila, siya'y umahon sa burol upang manalangin. Sumapit ang gabi. Nasa laot na noon ang bangka, samantalang si Jesus ay nag-iisa sa katihan. Nakita niyang nahihirapan sa pagsagawa ng kaniyang mga alagad, sapagkat pasalungat sila sa hangin. At nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Lalampasan niya sana sila, ngunit nakita ng mga alagad na siya'y lumalakad sa ibabaw ng tubig, kaya't napasigaw sila. Ang akala nila'y multo at kinilabutan silang lahat. Ngunit agad niyang sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Lakasan ninyo ang inyong loob." Sumakay siya sa bangka at tumigil ang hangin. Sila'y lubhang nang gilalas, sapagkat hindi nila nauunawaan ang nangyari sa tinapay. Hindi pa ito abot ng kanilang isip. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo muna po tayo. Magandang umaga po sa lahat. Napaka-assuring at masarap sa pakiramdam ang salita ni Jesus gayong araw sa Ebanghelyo. Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Do not be afraid, it is I. Yung assurance na yun ay ang assurance din na ibinigay kay Moses nang si Moses ay nakipagniig sa burning bush. Nangangahulugang ang Diyos ngayon ay ang Diyos din ng nakaraan at siya rin ang Diyos ng ating hinaharap. Hindi nagbabago ang kaniyang kapangyarihan na sa gitna ng confusion at hindi maunawaang sitwasyon, palaging may assurance ang Diyos. Do not be afraid, it is I. Kung atin pong titingnan ang Ebanghelyo, napakarami nang nangyari. Nagpakain si Jesus ng 5,000 at pagkatapos ay kaniyang hinarap ang mga tao. At pagkatapos ay kaniyang hinarap ang kaniyang mga alagad.
Para bang one event to the other. Nakita natin ang kaniyang kabisihan na ang ministry ni Jesus, na ang araw ni Jesus ay napupuno ng mga gawaing nagdadala sa tao sa Diyos. Pero meron ba kayong napansin sa Ebanghelyo na sa kabila ng kaniyang kabisihan, sa kabila ng kaniyang kaabalahan sa pagpapagaling ng mga may sakit at pakikinig sa kwento ng tao, hindi nakakalimutan ni Jesus na umakyat sa burol. Ang burol ay 5 beses ginamit ni San Marcos sa kaniyang ebanghelyo patungkol kay Jesus, na nagpapahiwatig na ang burol ay ang lugar kung saan nangyayari ang pakikipagniig ni Jesus sa Ama, na ang kaniyang pananalangin ay panalangin ng isang relasyon at paghahanap ng katahimikan. Silence sa buhay ni Jesus ay napakahalaga. Sa dami ng kaniyang ginawa, sa dami na nangyari sa buong maghapon, palaging naghahanap at nakikipagniig si Jesus sa Diyos Ama. Ipinakikita rin sa Ebanghelyo ang simbolo ng mga alagad na nakasakay sa bangka. Ang bangka ay simbolo ng simbahan, na sa kabila ng kanilang paglalakbay, nakita nilang malakas ang hangin at sila'y pasalungat dito. Kaya gano'n na lamang ang kanilang takot nang makita nila ngayon ang kanilang kalalagayan. Tingnan ninyo ang pagkukumpara ng Ebanghelyo. Habang ang mga alagad ay nakasakay sa bangkang malapit ilubog ng hangin at alon, and yet, ang Jesus Nazareno'y nakatayo sa ibabaw ng tubig at muli niyang ipinakita sa mga alagad na kapag kasama si Jesus, nawawala ang anumang panganib at agam-agam. Kaya nang siya'y sumakay sa bangka, tumigil ang hangin, naging mapayapa ang lahat. At iyon ay hindi nila nauunawaan dahil hindi pa bukas ang kanilang isip sa kapangyarihang mayroon ang poong Jesus Nazareno. Bakit kaya sila salungat sa hangin? Hindi ba dapat ang bangka ay sumasabay sa daloy ng agos at hangin upang sila'y makarating ng madali sa kanilang pupuntahan? Ito yung ating buhay. Nahihirapan tayong unawain ang takbo ng buhay dahil sumasalungat tayo sa indayog ng bawat hangin at ng bawat pag-alon ng buhay. Yun bang we go against the will of God? Ipinipilit natin ang mga bagay na gusto natin, pero ayaw nating pasakayin ang Diyos sa sarili nating bangka. Hayaan nating sumakay ang Diyos. Hayaan nating maramdaman natin ang kapayapaan ng Diyos sa ating buhay upang tayo'y makapaglakbay ng payapa at matiwasay. Napakaraming bagay ang nagpapagulo sa atin. We are preoccupied with many things. Hindi pa nangyayari
tayo'y nababahala na. O natapos ng nangyari, tayo pa rin ay nababahala. Yun bang mga bagay sa palibot na sinisira ang ating focus sa Diyos upang tayo'y mawala sa equilibrium ng buhay? Napakaraming bagay ito. Kaya nga ang assurance ni Jesus ng Poong Nazareno, "Do not be afraid, it is I." Si Jesus ang nasa gitna ng ating paglalakbay, ang taong nakasakay sa puso ni Jesus ay naglalakbay ng matiwasay. Hindi natatakot sa hampas ng hangin o daluyong ng mga alon dahil alam nating kung si Jesus ang nasa unahan, narikita natin ang tunay na kaligtasan. Kaya nga siya yung ating itinataas upang siya ang makitang nangunguna sa lahat. Siya ang ating inilalagay sa unahan at tayo'y nasa kaniyang likod. Dahil sa kaniyang likod, naroroon ang kaligtasan at proteksyon sa lahat ng bagay. Dahil nakikita natin na kahit siya'y nahihirapan, maaaninag sa kaniyang mukha ang kapayapaan ng pagmamahal. Dahil kung walang tunay na pagmamahal na galing sa Poong Jesus Nazareno, hindi natin kakayaning maglakbay mag-isa, lalo na sa hampas ng hangin at alon ng buhay. Kumapit po tayo sa kaniyang krus. Kumapit tayo sa kaniyang damit. Dahil alam natin, tayo'y ligtas at tayo'y payapa sa presensya ng Diyos na mapagmahal. Amen. Pagpalain tayo ng Poong May Kapal.